Hinigaan ako kasi Bongga. humiga siya sa akin. Hiniga Humiga siya sa akin. Abangon yung upper body ko, pero yung paa ko hindi kasi doon siya nakahiga. It all started with a simple graduation photo that sparked his way to being a rising star. Until fate brought him inside the iconic Big Brother house. Now, he's one half of the first ever big winner duo in Pinoy Big Brother history, Breka. Hello, Pepsters! We're your hosts. I'm Tin Bailon. And I'm Kim Manalo, and this is Pep Spotlight with Brent Manalo. Yeah. Hello po mga ka-Pepsters. Hello po. Thank you for having me. Yeah. Grabe naman kasama. Manalo. Grabe. Insan! Actually, Insan! parang wala na ata dapat ako dito. Sabi nga niya. Joke lang. Malis. Okay, simulan natin ang kwentuhan natin, Brent. Mag-backtrack muna tayo kung paano ka ba nagsimula dito sa industriya. Okay. Kasi alam na ng mga tao na meron kang mga project kasama si Esnir hanggang naging big winner ka. Pero saan ba o paano ba ito nagsimula? So, nagsimula po talaga yan nung may nag-post po nung grad photo ko sa Lasal kasi nag-graduate po ako cum laude doon. Tapos, nagulat na lang ako parang after 3 days nung na-post yung grad photo na yun, parang naka 100K na share sa Facebook. Tapos, na-pick up po nung yun, sila Mama Joy sa Star Magic. Tapos, pinag-audition po ako the following week kina Mr. M. Tapos yun, ever since nag-start na ako mag-workshop. Tapos, nakakuha na rin ako ng mga campaigns, yung nagmo-model na rin po. So, yun tayo pinaka-start, yung grad photo ko sa Lasal. Pero that time ba, kilala mo na si Mr. M? As naman, Mr. M? Siyempre, talagang nung pinag-audition ako, nangangatog talaga ako. Tapos parang nung time pa na yun, para kami nasa aquarium, may salamin lang, tapos papatayuin kami. Tapos parang yung nag-VTR, kumbaga. Tapos kinausap niya ako noon, naalala ko, siga ka, no? Kasi sobrang tahimik ko noon, as in awkward pa ako noon. Hindi ko alam paano siya i-approach. Kasi si Mr. M yun ibang klase. Saka yung aura niya, talagang Sir, kamusta po kayo? Parang ganun. So yun, time na yun, kabang-kaba talaga ako. Pero yun nga, parang more than 50 kami nag-audition noon. Tapos 3 lang kaming nakapasok. Gano'ng katagal yung process bago mo malaman na ikaw yung Same day. Same day. Sabi lang nila, stay ka muna. Tapos yun, sinabi po nila na, mag-workshop ka na. Simulan mo na acting mo, yung dance workshops, yun po. Perfect, no? Na nag-workshop din muna talaga bago Opo. sumabak, ganyan. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi ikaw yung nag-post ng photo? Hindi po ako yung nag-post. Sino yung nag-post? Hindi ko alam parang random lang na parang hindi ko alam kung fan account siya kasi hindi naman siya sa akin lang nagpo-post eh. Parang siguro pinopost yung mga pogi pa. Okay. Parang gano'n. Marami ang mga ganyan. University crushes, mga ganun. Tapos ikaw ang nakapukaw ng pansin ng ating mga netizens. Doon pala nagsimula. Akala ko kasi ikaw yung nag-post. Kasi di ba pag nag-graduate tayo, i-flex natin yan sa social media. Sobrang low-key ko kasi dati. Hindi talaga ako ma-post ng tao. Tapos parang pinost ko lang yun sa IG ko. Ilan ang followers ko dati? Parang 5K. Tapos yun, dun nakuha yung mga photos na pinost. Anong course mo dati, Brent? Advertising ko. So kung hindi ka artista ngayon, nasa business, nasa ano ka? Nasa Prod. Oo, prod. Ganito. Ito yung pangarap kong trabaho before. Behind the camera, yung gumagawa ng mga commercial, mga ganun. Kaya gulat ako na ganun, kabaligtad rin yung nangyari na ako yung nasa harap ng camera. Pero before, wala kang history ng nagmo-model ka, ganun. Pero modeling. before, nagtitest shoot lang ako, mga ganun. Pero for fun lang, kasi ayaw din talaga ng parents ko na magtrabaho ako while nag-aaral. Gusto talaga nila yun, 100% yung focus ko sa school talaga. Pero, nung estudyante ka, has it ever crossed your mind na makakapasok ka sa entertainment industry? Or wala talaga siya sa hinagap mo na Wala hindi mo siya pangarap? Never ko siya naisip. Lalo na, sa akin kasi mahihain ako. Di ba pag showbiz, kailangan medyo maingay ka, loud personality. Tingin ko pa awkward ko as a person. So, hindi ko never siya na picture sa sarili ko na mangyayari. So, sabi mo, hindi mo naman pinangarap at first. So,
ano yung challenge doon? Challenges mo na napagdaanan mo? Oo. Nung nakapasok ka na eventually, ano yung mga malalaking hurdles na hinarap mo? Napakadami. Sobrang dami kong... Kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na nagko-complain talaga or ipopost ko sa social media na ito yung pinagdaanan ko, ito yung mga ano. Pero ang daming di nakikita sa mga struggles sa mga baguhan. Lalo na, siyempre, sa akin mahihain nga ako. So, daming nako-confuse yun as, mataas yung tingin sa sarili, hindi nakikipag-usap. Tapos, dahil nga hindi ako yung sobrang magaling sa makihalubilo, ang hirap sa akin na makakuha ng mga projects nung before na hindi pa ako kilala as talagang tahimik. Tapos, sobrang dami din po talaga ng rejections. Sobrang ayoko na lang, isa-isahin. Pero ang tagal ng proseso bago itong narating kahit pa paano masabi kong may mga nag-hello na sa akin. Pero dati talaga wala po talaga. Pero dati naman, nabago ba yung kunyari makipagsalamuha ka or nadagdagan ba yung confidence mo makapagsalita? Nakatulong sa akin po talaga yung PBB. Sobrang nakatulong na kasi tingin ko na-judge ako kaya mas okay na tahimik na lang. Pero yung sa PBB, ang laking tulong sa akin na naintindihan ko na kahit anong ugali mo, siyempre may mga hindi makakaintindi, merong mga hindi ka magugustuhan, pero at the end of the day, kahit iba-iba yung personality namin, lahat kami may nakuhang supporters and may nagmahal. So, yun, ipakita mo lang talaga kung sino ka, meron at meron magmamahal sa'yo. Pero in fairness din sa kanya, kahit tahimik ka, Brent, ang dami mong fans. Yun nga yung sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Oo, super maraming nagtatanggol sa kanya. Na kahit tayo pinos. Pero okay lang. Parte talaga yan ng trabaho. Parte talaga. Pero gusto ko lang balikan yung mga pinagdaanan mo nung pagpasok mo sa showbiz. Siyempre, maliban doon sa challenges na pinagdaanan mo, meron din naman mga masasaya. Ano yung mga naalala mo na memorable na masaya na, ganito pala sa showbiz. Hindi ko to in-expect and masaya din naman pala. Siguro yung isa sa pinaka-memorable, yung first ever show ko na serye, yung Broken Marriage Vow. Siyempre, pinasok ako doon, tapos puro veterans. Ako lang yung baguhan ata that time. Yun, sobrang saya nung sa akin kasi si Miss Jody, nakatrabaho, si Kuya Z, ang babait lahat. So, parang di talaga ako nagkaroon ng hard time, even though pandemic that time. It's first time ko mag-lock-in sa Baguio kami ng 2 buwan. Wala akong naramdamang hirap. Siguro yung hirap ko na noon, minumulto kami. Parang yun yung pinakamahirap na experience ko sa taping. Paano minumulto? Everyday, ginigising akong 3 AM nung sa kwarto, walang palya, everyday. Tapos may dumating yung isa kong roommate. Tapos nung sabi, wow, di na ako ginigising ng 3 AM. Siya na pala yung ginigising. So, kumbaga, take turns kami na ginigising niya. Pero wala ka namang nakitang something. Meron. Hinigaan ako kasi... Bongga. Humiga siya sa akin. Tapos, ano yun, akala ko nung time na yun, parang nag-sleep paralysis lang ako. Baka nananaginip lang. Pero nakabangon yung upper body ko, pero yung paa ko hindi kasi doon siya nakahiga. Ganun. Tapos talaga sabi ko sa prod, gisingin niyo po ako, patawag niyo ako sa concierge kasi baka di na ako nakatulog noon call ko noon 5 AM. Wala akong tulog noon. Pero sa'yo, meron pang ibang nakakakita doon sa set? Opo, marami. Pati sa mismong set namin, hindi lang sa hotel. Baguio kasi. So, no? Pero baka kasi bukas yung third eye. May ganun ba? So, before pa nun, talaga meron ka ng mga na-experience na ganyan. Pero gusto ko lang din balikan na. Parang dito meron din Okay. Natakot ko nyari. Para lang makasigaw. Pero ang iconic lang din talaga ng project mo yan kasi Philippine adaptation siya. And then, ang mga kasama mo nga, di ba, talagang bigatin. Dinabangan talaga siya ng mga tao. Yun nga, daming lines na nag-viral na yung papunta pa lang tayo sa exciting part. Yes, Ang galing. Marami ka rin natutunan sa mga nakasama mo. Sobra. Lalo na kay at Miss Jody, kay Kuya Z, talagang sila yung nagsasabi na sa simula lang yan, yung mga struggles mo, it's gonna be worth it. Parang you're gonna look back from where you are now na it's parang meant to really happen yung mga pinagdaanan mo kasi mas pagtitibayin ka lang talaga Kung di, puro magaganda lang ma-experience mo, hindi mas sweet yung success na ma-achieve mo
yung journey, kumbaga, bago mo maabot yung success na talagang pinapangarap mo. Pero nabanggit mo kanina, Brent, yung about sa rejections and napag-usapan din natin yung mga bashers. Paano mo ba hinahandle every time na nakaka-experience ka ng rejections or nakakabasa ka ng mga hindi magagandang comments online? Sa rejections, ever since naman kasi yung pananaw ko dyan, parang feel ko kasi pag nare-reject ako, it's meant for someone else, hindi siya meant for me, or kumbaga redirection siya na mas may magandang ibinibigay. Pero kasi pag sunod-sunod din yung rejection, talagang iiyakan mo eh. Ganun. Iisip ka. Pag napupuno na ako, yan, iyak lang, trabaho ulit, or kayod ulit. Kasi wala naman nang magagawa. Kasi kung hindi nga para sa'yo, hindi talaga mapupunta sa'yo. Tapos sa bashers naman, when I was starting out, talaga ako pa yung actively, I would search kung ano yung, like, ang tapang ko pa dati. Pero na-realize ko gradually na it's not healthy. Parang hindi naman siya nakakatulong sa akin. Parang mas bumababa lang tingin ko sa sarili ko. Pero kung constructive naman, yun, parang internal na lang. Hindi ko na sinasabi na I'm gonna work on it more on ako na mismo yung slowly na binabago ko yung mga dapat baguhin na alam ko naman talagang makakatulong sa akin. Meron ka natatandaan negative comments sa'yo? Yung sino ka ba? Yung parang pag gano'n, yung pag sinasabi, sino ba yan? Parang, gets ko naman na na hindi ako kilala, pero kasi yung parang, ano ba yan? Di naman marunong ganyan niya yan. Sino ba yan? O bakit ba pinasok yan? Sino ba yan? Question kung bakit ka nakapasok sa entertainment industry. Siyempre, yung parang, gets naman na lahat naman din talaga nagsisimula somewhere. And, yun nga, kaya nga hindi lang naman ako, like everyone na baguhan sa showbiz, talagang we're really striving to make a name for ourselves. And I guess parang we're just asking for a little bit of kindness na syempre alam naman namin na wala talaga kaming pangalan and ramdaman naman na namin yun. Hindi na, parang wag nang ipagdiinan sana. So parang yun, tumatatak talaga sa akin yun. Lagi kasing, actually share ko to sa PBB before, yung parang yung comments, yung parang may frame kami na most painful comment ata yun. Yun talaga. Every time may mababasa ako negative, laging may kasunod na, sino ka ba? Yung sino ba yan? Or ano ba napatunayan na yan? Ganun. Pero sa isa sa mga yun, hindi ka nag-reply? Or wala ka? Wala, hindi talaga ako pumapatol. Kasi kung yun na yung thinking nila sa'yo, you can only do so much para baguhin yun eh. Wala na din eh. Out of your control na. Yung reaction ko na lang talaga yung makokontrol ko and not meddle with it na lang. Yun na. Oo. And mahirap din yun na aralin yung tinatawag nilang art of deadma. Kasi napakarami talagang noise na mahirap iwasan at mahirap din talagang i-embody na deadmahin yung mga yun. Di mo rin masisi yung mga iba na sumasakit. Kasi minsan talaga, parang sobra na kasi. apak talaga yung pagkatao. Pero, tsaka may araw, napipiti ka talaga. Gets yun. Diba? So, ito naman, gusto kong pag-usapan naman natin yung recent project mo. Yes. Itong For Bad Boys and Me. Anong pwede mo ma-share sa role mo dito? yung role ko po dito sa For Bad Boys and Me is si Sean Lucas de la Fuente. So kung may 4 bad boys, siya yung good boy dito. So ang masasabi ko sa kanya is ang dami niyang kayang gawin for love. Actually, itong character kasi book 2 pa talaga dapat to eh. Pero parang may slight introduction siya sa book 1. Yun yung ginawa nila. Ano ba bang pwede kong... Kasi I don't wanna spoil too much eh. Yun siguro yung masasabi ko. Lover boy din siya talaga. Si Sean. Natapos na yung taping for ano nyo? Last year Tapos pa. na, bago pa. September pa last year. So ano yung pinaka hindi mo makakalimot or memorable experience mo while sa taping? Siguro yung nag-taping kami sa Antipolo. Sobrang ganda nung naging location namin doon. Talagang kitang-kita mo yung mix ng city lights ng Manila tapos yung nature ng Antipolo. Kaya the best yung taping namin. Hanggang madaling araw kami nung time na yun eh. Kaya ramdam namin yung lamig. Sino yung pinaka naging ka-close mo sa cast? Siyempre si Angie yung pinaka nakaka-eksena ko talaga eh. Si Angie Angelo, silang dalawa yung nakaka-eksena ko. Pero si Angie kasi even before, nakakatrabaho ko na siya. Kaya may pinagsamahan na rin kahit papaano. Oh my God, ngayon ko lang naisip, si Angie, big winner din. Oo nga, yun nga. And then eventually, no? Opo. Ang dami sa class na galing PBB. Yes, oo nga. Ang dami pong sa class. Pero, nag-abot ba yung time na nag-shoot ka ng
for Bad Boys. And So, then, nalaman ko sa PBB. Oo. proseso ng PBB. Hindi Hindi. nag-aabot. So, hindi ka ba nakahingi ng pointers from Angie? Kung paano? Hindi. Saka ayoko rin siya i-strategize. Sabi ko talaga, hindi ako manunood ng previous season. Parang papasok ako doon na wala akong alam para kumbaga may gulat sa akin. Saka hindi ko siya yung parang mababasa rin kasi ng mga tao yan kung nilalaro mo or kung hindi ka talaga nagpapakatotoo. Nag-i-strategy, oo. Totoo. Pero sino yung mga first time mo makatrabaho? Sa For Bad Boys Oo. po. Halos lahat. Yung naka-work, lahat nga pala. Si Angie lang yung naka-work ko na before. Pero lahat sila first time. Paano yun as mahiyain na ba rin? Tapos Yun nga. first time. Wala. Parang tinay pa ni Brent. Try ko gumawa ng excuse eh. Wala eh. Wala talaga. Pag talaga kasing sa akin, pag work mode, kaya ko mag-switch yan na outgoing. Pero once na nasa tent na ako, back to my, talaga, closed off na, nagre-recharge kasi nalulobat talaga ako agad eh. Yung social battery ko, ang bilis maubos. Na I think nakikita ko rin sa ibang celebrities kasi totoo naman dahil minsan lagari kayo sa isang buong araw. So, parang tinitipid yung energy nyo every time na may chance kayong magpahinga muna, 'di ba? Na pag nakita ng ibang tao, akala nila nagsusungit, 'di ba? Nag-attitude ka. Yun po yung reason kung bakit po ako pumasok ng PBB. Kasi nga, ang daming, di talaga gets yung personality ko. Para mas maintindihan. Susungit lang ako, or yung parang, ayaw makisama, ganun. Kahit papaano, yung pagpasok ko ng PBB, sabi ko, kung di pa ako mag-gets ng mga tao na 4 months, hindi ko alam kung gano'ng katagal. Kung everyday nila ako mapapanood, na ganito talaga ako. Wala naman akong ginagawang mali. Pero tahimik lang talaga. So, yun. Pero hindi mo na problema, gano'n. Pero, with that, tingin mo ba mas naipakilala at mas naipaintindi mo kung sino si Brent talaga? Yun, ang dami pong nagme-message sa akin na mga kapwa ko introverts na yan. na nirepresent ko daw po talaga sila na just like me, they're often misunderstood na parang hirap pakisamahan nito just cause they're quiet. At saka, naman natin, kaming mga introverts yung lagi nag-a-adjust sa mga extroverts. Kaya parang yun nga yun, parang sabi ko, bahala kayo dyan sa loob ng bahay. Kasi yung entire point naman ng PBB for me is just really being yourself. And for me, I was being myself the whole time. And yun, I'm really glad na ang daming tumanggap talaga nun. Yung aspect ko na yung ugali ko yun. Mas in-embrace ka ng mga tao at mas naintindihan ka nila. After this project ba, Brent, tingin mo mas kaya mo nang makapag-take ng mas bigger project and roles? Yun po yung next goal ko. Siyempre, after itong PBB, ang laking pressure, lalo na yung big winner title to really prove yourself after the title. So, ngayon, I wanna do more workshops first. Gusto ko talaga yung pag sumalang ako, yung buo na, kumbaga, yung hinog na, hindi yung yung may masabi lang na may ginawa akong project after PBB. So, gusto ko po talagang pag-iihan. Malinaw, na gusto ni Brent na, yun nga, kumbaga train ka muna bago ka talaga sumabak. Marami din kasi talaga, with the social media age, na pag nag-viral, di ba, pasok agad, and then, eventually, dire-diretso na yung karera. Balikan ko lang kanina kasi di ba yun sa mga basher, yung sino ka ba, yung tinatanong nila. Tapos ang dami mo nang nagawang project. Meron bang times na napatanong ka sa sarili mo na, is acting really for me? Oo naman po. Nung yung before PBB, sabi ko, last ko na talaga to na effort of me joining showbiz. After this, if this doesn't work out, it's really not meant for me. Kasi syempre pag PBB, parang lahat ng lumalabas dyan, may umingay talaga yung pangalan, nagkakaroon ng pangalan. So kung wala pa, sabi ko, hindi na po talaga para sa akin to. So yun, yung napatanong din talaga ako before, lalo na nung sunod-sunod yung mga naging rejections. And grabe din kasi yung effort ko na talagang nakailang workshop ako. Tapos may mga project na may mention pero hindi siya nagmamaterialize. Minsan nakaasa na ako na i-clear out yung schedule ko for this project. Hindi siya nangyayari. So yun. Parang sabi ko, baka hindi nga siya para sa akin kasi parang ito na yung parang makaramdam ka naman na kung hindi talaga
umaayon sa'yo, baka hindi para sa'yo. Pero umayon sa kanya. Umayon sa kanya at siguro ang laki din ng pagkuha mo ng lakas ng loob bago pumasok sa PBB. Kasi hindi rin biro talagang pumasok sa Big Brother house. Make or break siya. Apo. 'Di ba? Lalo na siguro sa inyo na celebrity na. 'Di ba? Yun nga po. Ako, nung before pumasok, parang content naman na ako. Sabi ko, okay naman na ako. Hindi ko naman kailangan na yung sobrang kilala ko na lahat. Pero, yun nga po, since one last try, pumasok ako, I really went in scared. Like, every single housemate, lahat sila takot na takot pumasok kasi baka, mas imbis na makatulong, baka ikasira pa. Pero, yun, sa akin kasi, pag may ginagawa ko, I make sure na ibubuhos ko lahat. So, sa audition, sabi ko po talaga, nung una ayoko po talaga mag-PBB. Pero, now that I'm here, na I'm going through all the processes of the audition, I'm gonna make sure I'm gonna show everything na yung pagkatao ko talaga. Kasi, dun ka lang naman din talaga magugustuhan sa PBB. May mga hindi ka magugustuhan, pero at the end of the day, meron at meron talaga magmamahal sa'yo. Tsaka hindi ka talo kasi ito na yung totoong ako eh. Ano pa bang gusto nyo, diba? Pero ito namang next question ko, Brett. Tinanong din namin to sa kaduo mo. Being the big winner, gaano ba kabigat yung responsibility ng title as big winner? Ang bigat. Grabe yung history ng PBB. Kumbaga, lahat po ng naging big winners. Parang naalala ko, parang tumatak na yan sa mga Pilipino eh. So, ako, I just wanna be a good role model sa mga kapwa natin Pinoy, sa audience ng PBB. And, syempre, I wanna also give back, hindi lang sa mga sumuporta sa akin, sa family and friends. Also, like, give back sa mga nangangailangan din. Kaya din naisip din namin ni Mika na yung earnings namin from PBB is really try to donate it sa chosen charity namin. Mga ganun po. Sabi nga doon sa sa batch nyo, historic yung batch nyo. Nakakita ka, di ba kasi halo-halo naman yung comments ng netizen. May nagsasabi din na hindi nyo daw deserve maging big winner. Ano yung reaction mo doon? Ay naramdaman mo? Understandable kasi may kanya-kanya po tayong bias eh. And para din talaga sa akin, sa totoo lang, deserving lahat ng mga pumasok sa PBB. Walang, yung maganda sa batch namin, walang clear definition kung sino yung pwedeng maging big winner kasi lahat talaga pwedeng maging big winner. Kaya kung may man nagsasabi man nun, okay lang. Totoo din naman na kung hindi na nakikita para sa amin para sa akin yun, I accept. It's fine. And I can attest to that bilang PBB fan. Talagang sa batch ninyo walang tapon. Hirap, diba? Hirap. Yung unang na-evict pa lang si Ashley, ang dami ng comments na sayang, big for material, yung mga ganun, di ba? Kada evict, meron. Kada eviction, may nababroken. May nasasaktan, di ba? Kasi, yun na talaga yung gusto sana nilang... Pero aware ka, Brent, kasi di ba sa PBB history, parang ang tingin nila sa big winner material is yung mahirap, yung galing sa, may bubog, ganun. Tapos ikaw, kaya kinu-question nyo na parang, bakit si Brent? Si Brent, maganda buhay ni Brent. Kesa, kunyari, si Esneer, ganito. Yun nga din ko. Kaya din parang nung in-announce na kami yung big winner, yung reaction namin sobrang laki, di ba? Kasi nga, nasanay mga, like, even before going in during the audition process, siguro tatagal lang ako dito, 1 buwan, ganun. Yun yung nasa isip ko po. Pero, yun din, parang wala akong sub-story, I don't have the loudest personality. Most of the time, nananalo dyan yung mga comedians, yung mga nakakatawa. So, I guess, yung akin na lang po talaga, like, I may not have been the funniest or yung strongest sa mga tasks or the kindest or the loudest. Yung sa akin po, parang I feel like what I've shown inside the house is I had the most sincere heart. Like, yung lahat ng pinakita ko doon, even the bad ones, it was out of sincerity and wala akong pineke doon na napakita. Kaya, yun po. Kaya yung tingin ko, maganda rin na, yun ang dami nagsasabi sa akin na after noon, di man, parang, hindi niya deserve, hindi niya, parang, it didn't matter to me because as long as may na-represent pa rin akong mga tao, na didn't have to be everyone kasi may kanya-kanya din talagang, kumbaga, nire-represent eh. Yung tingin ko na represent ko yung mga
introverts na often nalulok down or di sila masyado napapansin. Yun. Kaya, Doon natin dapat ang dami parang introvert. Correct. At siguro ito na yung start din, no, Brent, na hindi lang isang hulma yung big winner. Oo, diba? na-break nyo. Yun po yung, At mas parang yung natingin, blueprint din. correct, mas tumingin siguro yung tao sa karakter, yung growth mo inside, na siguro in a way, sa tagal ng PBB, nagsawa na yung mga tao sa, okay, ito na yung big winner natin kasi nakakatawa siya, may sub-story siya, nakakaawa siya, mahirap siya. When in fact, hindi naman laging ganun. May deserving din naman talaga na galing din naman sa magandang buhay, di ba? Magandang buhay, di ba? So, siguro, mas naging smart din yung tao na tumingin sa big winner ngayon. Yes. Yeah. Ito naman, isa sa mga highlight mo, Brent, is actually ninyo ng Breka, nung sobrang willing kayo na i-sacrifice yung slot ninyo for Shukla. And talagang pinag-usapan nyo pang dalawa. Just in case na pumayag nga si Kuya na, okay, willing kayo, sige, lalabas kayo. Voluntary. Lalabas talaga kayo. Totoo to walang halong for sure. Kasi nung iniisip nga namin, nung na-evict pa lang si Ate Klang, binibigay ko na talaga yung spot ko kay Ate Klang. Talagang nagmamakaawa na ako kay Kuya na, Kuya, okay na. Like, kasi di ko na-expect ma-evict si Ate Klang. Parang, yung thinking ko kasi, kung mahal na mahal namin yung ganun nagtatranslate din sa labas. Parang ganun yung thinking namin mga housemates sa loob. So, na-evict siya talagang, natameme lang talaga ako. So, sa confession doon na bumuhos na, Kuya, parang awa mo na si Ate Klang na lang, ganun. Tapos, nung hindi tinanggap, yung tinanggap namin doon sa Shukla, parang mas pumabor sa amin kasi gusto rin namin makabalik si Shuvi kasi nga unfair na if every month parang si Shuvi, ay si Ate Klang na yung makakabalik. Kaya sabi ko, okay, sige, maganda to na pareho na sila. Yung good timing din si Mika, talagang willing din talaga siya. Kaya nag-iisip pa kami ng way para mag-voluntary exit ba tayo para hindi, kasi alam namin hindi tatanggapin nila Ate Klang yun eh. Gusto namin gumawa ng paraan para magmukhang ayaw na namin sa PBB tapos parang kailangan ibalik yung pinaka-last na evict. Pero hindi siya. Hindi pala ganun. Sabi ni Kuya, kala nyo Sabi niya, matagal na ako dito, sabi ni Kuya. Hindi niyo ko mauutak. Saka yun nga po, di ko rin talaga alam na may mga ganito pala sa mga previous edition na may mga spot na pwedeng yung tatanungin yung mga challenger. Alam ko lang sa challenger, i-challenge lang yung ugali. Pero hindi ko alam yung sa spots po, hindi ko po talaga. Sa previous seasons may ganun na, oo. Pero yun nga, meron ka din isang tag na pasmado daw bibig mo. Oo, nababasa mo ba yun? Anong masasabi mo doon? Kasi, totoo din naman. hindi aminin na natin. Ayun nga, since nasabi ko din, parang I'm gonna go inside PBB and really show everything, even the bad ones. Kasi ayoko naman na puro magaganda na ipapakita ko doon. Tapos paglabas, may magawa ko isang mali. Tapos may mistake na lahat ng pinakita ko maganda sa loob is for show. Mm-hmm. So sabi ko, if I'm gonna go inside PBB, I'm gonna show you the good and the bad. And hindi naman din talaga ako perfecto. Pero yung sa masasabi ko doon, parang it's really, hindi naman siya yung sobrang, gusto ko masaktan yung taong yun. Parang may mga circumstance din lang talaga na parang, dahil sa sitwasyon? Sa sitwasyon, saka may pinanggagalingan, saka mahaba yun eh. Siyempre, napapakita, ayoko naman din sabihin na mali lang nung taong yun. Diba? Maraming nangyayari before the actual scenario na may pinaghuhugutan din naman yung mga nasasabi ko. Siyempre, hindi rin napapakita lahat dahil ilang minutes lang ba yung isang episode ng PBB. Yun po. Brent, parang nakausap ko din nga si Zai. Sabi niya, sobrang tagal nga daw yung tapatan na yun. Mm. Tapos, inere lang, gano'n lang, grabe, yung pagkaka-edit, no? Parang, kaya rin siguro, tayo mga viewers, hindi rin talaga natin mag-grasp ng buo. Mm-mm. Kasi kayo lang nakakaalam. Ayoko, since tapos na din naman, what I would say is, it's really not my proudest moment. Siyempre, alam mo, it's parang, yung kay, alam mo na, anyone could have said that, yung sa akin, and kahit kanino ibabato ko pa rin talaga yun. Kasi sobrang dami talaga nangyayari. Sobrang dami talaga. Pero yung importante ngayon, okay na. Okay na kami lahat. So,
wag na nating balikan. And ayun, sorry naman na kami sa lahat ng housemates, hindi lang naman sa amin ni Kira. So, like, lahat talaga apologize na sa isa't isa. I think we're bigger than that. Kung may manasabi man kami, alam namin na yun, parang we were pushed to do it talaga. Nang dahil lang talaga sa sitwasyon. After all, kasi ang PBB naman talaga kasi is parang social experiment. Hindi pala parang, social experiment talaga siya. Na talagang matutulak ka sa mga bagay na hindi ma-expect na magagawa mo dahil nilagay ka sa ganong sitwasyon. Saka yun nga, madami talaga madami. Pero in real life, Ren, very straightforward ka na. Hindi, first time ko nga pagtanggol sarili ko noon. Kaya din, sabi ko, nakakatawa pa noon, before kami sumalang ni Mika. Mika, chill lang tayo ha. Wala tayong, tumatawa-tawa pa ako pagpasok ko, di ba? Parang relax talaga ako. Pero, grabe yung atmosphere kasi. Yun parang tingin ko hindi ma-experience ng mga taong wala doon sa tapat. Kasi yung talagang parang ginigisa ng ilang, hindi ko alam kung ilan sila, 10? 10 sila. So sweet. Talagang, yung lahat ng bubog mo sa buhay, alam nila. gagamitin yan talaga sa'yo. So talagang ginampanan talaga nila. Oo, ang galing nila lahat. Talagang magaling sila. Tapos yun nga, parang, I guess, na-push talaga yung buttons ko na hindi dapat na-push. Kaya, yun. Yung goal lang talaga namin is to really convince everyone na we wanna give the spot to Ate Clang and Shuvi. Pero yun nga po, sa kasamaang pala. nangyari. Pero bro, ito pa, bukod sa pasamado yung bibig, yung tag, pero naiyakin. Kasi lumabas sa PBB yung pagiging emotional. Oo nga. First time mo ba yun? First time ever sa buong buhay ko. Kasi, naman first few weeks, tumatawa-tawa pa ako niyan. Pag warang umiyak lahat, ako lang yung tumatawa niyan. Or nakasmile lang ako. Nabash pa nga ako. Hindi, walang emotion, parang gano'n. Yung parang, walang puso. Pero, yun nga, kasi naman what you see is what you get nga naman sa ibang tao. Yung pinapakita niya, so masaya talaga siya. Pero yun nga, tinatago ko yung mga nararamdaman ko, nasanay din po talaga ako. Tingin ko sa mom ko, parang less than 5 times lang ako umiyak sa buong buhay ko. Tapos mag-isa lang ako sa condo, 11 years na. So pag kailangan ko umiyak, talagang itatakbo ko yan sa kwarto. Kaya bagong-bago sa akin na sa PBB, kahit yung mga basurahan po namin, may mga trash can, may mga camera yan. So wala kang room to really cry and really try to hide your emotions. So gradually, I really learned how to be okay with showing vulnerability, with crying, especially mga boy housemates. Very emotional din talaga. So medyo nahawa din ako na kahit lalaki ka or it's really okay na walang mag-judge sa'yo or hindi yun makikita as weakness. Aside dun sa mga napag-usapan natin, ano pa yung nabasa mo na after being inside the Big Brother house, na tingin mo sobrang blown out of portion? Hindi naman ganyan yung nangyari sa amin sa loob. Siguro yung kay Michael, yung lagi ko daw siyang na-nominate. Tapos hindi daw ako umiyak nung na-evict sila. Oo. Umiyak pa ako noon. Pero kasi kami yung... Nakita. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin to. Kami yung pinakamatagal makabalik sa loob ng bahay. So, di ba mag-stay muna kayo sa eviction room, ganun. Tagal namin nawala. No? Kaya, ganun din yung kalaki yung reaction nila is near nung time na yun. Kasi ang tagal namin nawala. Kala nila kami na. So, yun, nakaiyak, kumbaga na kahit pa paano na-process ko na yung emotion. So, pagbalik talaga is, yung feeling ko na nung time na yun is, I'm just really grateful na, wow, like, we were expecting ni Vince na kami na ilalabas. Kaya, nakasmile na kami nun kasi tayo na to bro. Sabi ko, ngitiin na lang natin, wala tayo umiyak. Tapos yun, na-surprise kami na, yun, tingin ko yun. Because we don't, actually wala kami, sobrang magkakasundo talaga lahat. Na, to the point na, pinupush na talaga kami magkaroon ng away-away kasi wala silang makuha. Nararamdaman nyo na parang itong mga nangyayari, parang gustong magtuksaan talaga. Kasi kami dito, Ganun. sa outside, Ewan ko, wala kayo. nararamdaman namin na parang itong Pero mga yun, challenge na to. Yun ang masasabi ko, magkakasundo talaga lahat. Yun nga, parang alam mo, ang maganda rin talaga sa season na to,
bibigyan kayo ng challenge para magpuksaan. Pero for some reason, lagi nyo na hahanapan ng way para magintindihan kayo. Kami parang excited na kami. Sobrang tatalino kasi ng lahat ng housemates. Saka emotionally, sobrang mature din. Kaya nga sabi ko, buti na lang talaga dito ako sa batch na to. Kasi if sa ibang batch ako napunta, siguro isa din ako sa ma-evict agad. Kasi nung, di ba na-nominate ako before for isolating, for being an introvert. Once na na-explain ko na yung sarili ko, tinanggap na talaga nila. Like, they gave me room. I was never nominated for it again. Yeah, yun. Ang galing. Ang galing. With all the good things na coming your way, and after PBB, ang daming nag-expect ng mga magaganda pang gagawin mo. Ano pa ba yung mga future plans mo moving forward? Itong PBB po, for me talaga, it's just a huge milestone. Pero I don't wanna stop like really growing. For me talaga, gusto ko pang pagbutihan yung ginagawa ko sa pag-arte since ito naman yung next step for me talagang gusto ko na yung binigay sa akin opportunity nito ni Lord saka ng PBB, ng Star Magic din, ng ABS na ayokong sayangin. So, pagbubutihan po talaga. Yun. Ano ba yung dream project mo, Brent? Dream project ko, yung malaki drama adaptation. So, yung mga rom-com talaga. Uy, alam mo, kakabasa ko lang kanina na yan ang fantasy nila sa'yo. Pero yun din yung fantasy ko para sa sarili ko. Sarili din na. Yun talaga yung pinakapangarap. Ever since Panic, kung manood ako kay drama before, parang kasayang gawin ng mga ganitong project, no? Yung light lang. Pero syempre, one day, gusto ko rin yung parang indie, yung mga ganun. Pag mas magaling na ako, ayoko naman nga na i-ano yung sarili ko na alam kong hindi ko pa kaya. So yun muna for now po. And more projects na will push you na mas mag-excel pa at mas sa pag-arte. Yes. Ito, gusto ko lang din, di ko natanong kanina. Pero bukod kay Mika, sino yung isa mo naka-close or naka-close ko sa pa. bahay? Siyempre, si Esnir. Actually, ang dami nila. Si Esnir, Atik lang, Vince, yan, si Charlie. Sila talaga. Kasi, yun nga dahil tahimik ako. Pero sila talaga yung malapit sa akin. Pinapatawa talaga nila ako. Parang, I always felt included when I was with them. Kasi may times din talaga na nafe-feel ko. Kasi nga dahil ako din naman yung lumalayo. So, gets naman kung bakit lumalayo din yung iba. Pero sila talaga parang hinahatak nila ako para mas mapalapit sa kanila. Parang di sila, didn't stop trying. Kaya din ganun yung ko yung Atik lang. Kay Atik lang. I always felt included pag nandyan siya. Kaya willing na willing talaga akong yung sa spot sa kanya. Kasi di ako tatagal kung wala siya. Ang dami talagang kay Atik lang. Di ako tatagal kung wala si Atik lang. Papalit na siya kay Kuya. Okay, Kuya. Actually, pati si Charlie, ang dami yung edit si Charlie na parang... Si Charlie din. Everyday yan, tinatanong ko Charlie, are you okay? Nilalapitan lang niya ako bigla. Are you okay? Ito, meron pa akong isa. Ang dami. Hindi na uubos. Go! Hindi ngayon na big winner ka. Meron ka bang na-feel na special treatment? Ngayon na big winner ka na. Sabi ko lang kay mama sa manager ko. Sabi ko, dati kasi pag mag-guesting ako, sobrang layo ng dressing room. Sa show. Sabi ko ngayon, wow, parang ang lapit na ng dressing room sa Ay, totoo. Parang wow. Parang syempre yung ganung maliliit na bagay, mararamdaman mo talaga yun. Kasi before, tatakbo-takbo pa kami niyan. Tapos, syempre, nakaayos ka na, papawisan ka kasi kailangan mo tumakbo dahil sobrang layo ng dressing room. Pero ngayon, parang ilang hakbang na lang, andyan ka na sa stage. Parang, yun, mga small things lang talaga. Tapos ngayon, pagpasok ko dito, may mga kumakaway. Siguro kung dati, before PBB, parang, glance lang siguro yan, pero hindi naman. Para bala ka dyan. Sino ba yan? Ganun. Pero ngayon, I'm really thankful sa nabigay sa akin opportunity ng PBB na yun, mas mapakilala ko yung sarili ko at mas mahalin ng mga tao. Well-deserved naman. Correct. At nakakatuwa na malaman yung story mo, Brent, na hindi rin naman binasta. Diba? Kumbaga, pinaghirapan hanggang makuha mo tong kung anong meron ka ngayon at nai-enjoy mo, diba? With all that challenges and lahat ng mga paghihirap mo bago ka makarating sa kung nasan ka ngayon, ano yung tingin mong biggest lesson na natutunan mo and realization na ito pala yung buhay? Siguro sa akin, I think as cliche as it sounds, there's really perfect timing for everything. I used to think before na parang timing, parang never naman dumarating, ganun. Pero now that I'm here and ngayon na na-experience ko lahat ng mga gandang bagay na to, sobrang sarap niya sa pakiramdam because
yung lahat ng mga naging struggles ko in the past, I'm so happy na it happened. Like, wala akong gustong tanggalin sa even yung mga hirap ko before. Kasi hindi naging masarap to ngayon kung hindi ko pinagdaanan yung mga yun. Bongga. Ang daming nating pulot sa episode today. By Bren Podcast. Manalo. Pa-podcast na siya. Podcast! Parang ready na si Bren para sa pep. Kukunin niyo na ako dito. Ito na, Bren. Aalis na ako. Ikaw na pumalit sa akin. The Manalo Podcast. Yes! Pep PH. Apaka-ano mo naman. Iniwan Gusto mo na yung ako. pagka-yes ko. And of course, Brent, i-invite din natin ang mga Pepsters na mag-follow sa yung mga social media accounts sa future projects mo. Pepsters, please follow me sa mga accounts ko at Brenty Manalo. Tapos, malapit na rin po. Ay, hindi ko alam kung nalalabas to. Baka nakalabas na For Bad Boys and Me and the big collab concert sa Araneta Coliseum this August 10 po. Kita-kita po tayo dyan, mga Pepsters. Ayan, malapit na yan. Punta tayo. Doon kayo ba? Basta Punta tayo. yun, ang dami talagang Oh my God, sige, bago. Last na to talaga. Okay. Anong pwede mong mabigay na Ayan na siya. mangyayari? Sige, isa lang. Pinoy Big Boys. Oh! The comeback! Ayan na. Alam ko, medyo maingay yan eh. Oo, nakarating na sa'yo na sobrang viral yan ng time na yan. Oh my God. Ay, grabe naman ang pagka. Oh my God naman. Na-enjoy niyo. Si oh my God. Grabe Yeah, naman ang Pinoy pagka, Big oh my Boys. God. And with that, Pepsters, thank you so much for watching our episode today for Pep Spotlight. And once again, Brent Manalo, thank you so much, Salamat Bren. po. Salamat po. Balik Enjoy ka oh. ulit. Balik ka ulit. Bukas ulit. Pinabalik ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. Thank you, Pepsters. Salamat. Bye. Okay.